Welcome po sa aking YouTube channel, Roselski TV. Andito po tayo ngayon para mag-reaction sa isang vlog ni Kalinga Prab. Ito po ay yung sa pinuntahan nila sa Iriga. Ito po yung ni-refer ni John Wonder. At sino pong nakakilala sa inyo kay John Wonder? Ito po ay yung nag-vlog dati. Unang nag-vlog kay ang dating beneficiary ni Kalinga Prab. Siya po yun. At ang batang ito ay yung anak ng German na gustong makita ang kanyang tatay, at naniniwala si John Wonder na si Kalinga Prab ang makakatulong sa batang ito para mahanap ang kanyang tatay. At ito po, panoorin po natin ang video. Grabe guys, halos same po pala ito ng story nila Edwin at Edward, no? Na gusto rin, matagal na rin hinahanap yung papa nila. Baka kapatid niya ito. Kamukha nila Edward. Baka kapatid. So Queen, paano nangyari na dito ka na pinanganak sa Iriga? Dito ka na ba pinanganak o anong bang kwento? Pwede bang may kwento mo sa amin? Malayo pala yan. Iriga na yan. Wala na sila sa Camarines Norte. Lumayo sina Kalinga Prab para puntahan lang yan si Queen. Dati po kasi si mama po nagtatrabaho po sa ibang bansa. Tapos nung nagkaanuan po sila, si papa po to si mama. Nagkaroon ng relasyon? Opo, nagkaroon po ng relasyon. Umuwi po si mama po dito dahil buntis na po sa akin. Kaya dito na po ako pinanganak. Saan bansa yun? Sa Dubai po siya Dubai? Opo. So doon niya na-meet yung papa mo? Opo. Alam mo ba yung pangalan ng papa mo? Opo. Anong pangalan? Si Christoph Dole po. Christoph Dole. Dole. Opo, Christoph from Dole. Germany. German. Opo. Lumaki ka na, di mo siya nakita? Hindi po talaga, kahit po, nag-ano na rin po sila, parang kinokontak po ni mama si papa po para kung ano daw po yung kasi sabi daw po, susunod daw po si papa pag panganak daw po dito. Pero hindi po siya sumunod and nag-ano na rin po siya sa social media, hindi na po siya nag-social media. Wala na, di na rin nahanap yung Facebook. Di na rin nahanap. Hindi na rin po. Matagal na hindi nakita. Hindi na. So, yun. Kung may message ka sa sa iyong tatay, ano yung gusto mo sa kanya sabihin? Ano lang po, message ko po sa'yo is Parang mga Kalinga, parang hindi siya 13, malaking bata siya, pero 13 pa lang siya, malaking bata. Kita ka lang po kahit one day. Kasi gusto ko rin po makalala yung tunay kong tatay. And matagal na rin po is also 13 years naman na po. Ang tagal-tagal na. 13 years? Grabe. Ibig sabihin, since birth, hindi sila nagkita ng kanyang tatay. Di pa siya nakikita. Pero sa tingin mo, buhay pa naman siya? Opo. Baka po. Baka. Mga ilang taon na siya ngayon, alam mo? Mga po. Kaedad ni mama mo ba? Opo, kaedad po ni mama. Mga 40 plus naman na. So ngayon, kumusta ka? Ano yung ginagawa mo dito sa lugar niyo? Ngayon, nagwawalis ka pala dito. Bahala ka pa namin. Pasok po na po tayo. O tara, na tayo. Tara. Saan ka nakatira? Okay. Salamat tayo. Sa pagiging 13 years old niya, magaling siyang mag-entertain ng tao. Tulad niyan, pinapasok sila sa bahay, di ba? Ibang lugar eh. Okay na yan. Hindi mo akalain na may nakatira ditong mistisa. Grabe guys, hindi mo akalain na kapag naglalakad ka dito sa labas na meron ditong nakatirang isang mistisa na grabe, napakaganda sa edad na 13, magpa-14 ka pa lang yung taon. Opo. Sa edad na 14 years old.
Grabe. Pero thank you po kay Sir John kasi siya po talaga kahit walang kapalit po. Ilang beses po ako niyang pinilit. Sabi ko nga po, minsan kinakausap ko siya na, Sir, baka naman po mayaman yan kasi oo nga, maganda. Kami po, di porke maganda, pupuntahan namin. Kami po, ang priority namin is yung nangangailangan talaga. Kaya si Sir, wala po siyang talagang pinilit niya ako kasi yung ang sabi niya, pinalayas na daw sila Queen, pinalayas na daw. Kaya yun, ngayon, sige, puntahan namin yan ngayong araw. Siguro mga 3 months na po. Last year pa po, di ba? Oo, last year pa siya gustong kasi pumunta. hindi ko naman talaga sila kaya tulungan pa sa ngayon. Kaya ibinigay ko kay Kalinga para si Kalinga Prab talaga ang maghanap ng papa ni Queen. Tsaka makakatulong. Alam ko makakatulong. Kami naman po is sa tulong lang naman po ng ating YouTube channel is para maraming makapanood at baka makilala siya ng kanyang tatay na matagal na siyang hinahanap. Baka naghahanapan sila parehas. So sana makatulong po itong upload na ito para matulungan din po si Queen sa kanyang pag-aaral kasi kita naman po natin sa paligid na to kung gaano rin sila naghihirap, no? Sa lugar na ito. Ibig sabihin, Queen, sino yung tumatayong ama mo ngayon? Si mama na rin po. Mama mo na lang din? Opo. At the same time rin. Dalawa lang sila dyan sa bahay nila. Yung nanay niya, saka siya. Kaya pala gustong-gusto mong makita ang papa mo kasi longing ka rin, di ba, na magkaroon ng talagang tunay na ama. Na syempre pag babae, di ba, mas close yan sa tatay. So dito pala mga kalingap, nakatira si Queen. Pakita mo yung paligid. Actually, hindi pa nga niya tutunay na tirahan. Wala tirahan. Wala talaga siyang tirahan. Wala po pala. Ayan, so ngayon, Nakitira lang. Nakitira lang kasi pinapalayas na sila. Pinapalayas na ako. Bakit kayo pinapalayas? Sa kasi pinakasama ng mama mo, bakit? Naghiwalay na ba sila? Hindi yun naman po. May problema po talaga sila po talaga. Yung mga anak po kasi nung ni mama, yung nakarelasyon po inaaway po kami palagi. Sinasabihin nga po kami ng mga masasama. Ganun. Tapos pinapalayas po kami araw-araw. Kaya napilitan po talaga kaming umalis na lang kasi nakakaya naman po kasi mga kapitbahay na palaging pinapaalis. Okay. Parang kayo na mismo yung nagkusa. Kasi ramdam nyo naman na pinapaalis na kayo. So anong pakaramdam, Queen, ng ganito yung buhay nyo? Kayong dalawa. Wala kang ama and kumbaga di mo alam yung direction ng buhay mo. And yun nga, nagmo-modeling ka, di ba? So anong pakiramdam? Ano yung feeling mo ngayon? Super lungkot po kasi parang pinaka-hard na po sa buong buhay ko yung parang ganito kasi wala na nga pong bahay, wala pa pong makakapitan si mama para po, kasi puno na po siya ng utang kasi nga po kahit pangkain, puro na lang po, inkan, mga ligo, ganun araw-araw. So, kaya pinasok mo rin ang modeling para makatulong kay mama. Grabe din palang pinagdaanan ni Queen. Pati pagkain para hirap na rin kayo ni mama mo. Pero syempre, okay naman siya ma-proud ka sa kanya. Opo, proud na proud po. Kasi wala nga po siyang kasama po sa buhay pero nakakain niya pa rin po kami. Napakainin araw-araw. Saka kanina nabalitaan ko na supporter din siya ng Kalingap. Kaya natutuwa din po ako sa kanya. Bakit ginagawa mo, Queen, yung pag-modeling? Pinasok mo yung pag-modeling? Para makatulong rin po kay mama rin po at the same time. And sa rin po, gusto ko rin po talaga rin. Yung sariling bahay po kasi baka po ngayon paalisin na rin po kami dito kasi matagal-tagal naman na. Tapos ganun po. Pero po sa modeling, hindi po ako yung binabayaran. Ako po yung nagpapabayad kasi wala na nga po akong pagbayad. Kaya sila po yung nagbabayad. Ikaw yung nagbabayad? Sila nagbabayad sa'yo? Opo. Parang extra mo. Opo pa. Pero sapat ba yung minsan po hindi po talaga sapat kasi minsan nga po na lang po yung more on sa pagkain lang po yung sa amin kasi sa pag-aral. Grabe, no? Pero ang grabing effort sa ibang buhay
Sa murang edad niyang yan, natuto na siyang magtrabaho, maghanap buhay. At bilang model. Grabe 13 years old, namulat na sa ganyang sitwasyon ng buhay. At natuto siyang magtrabaho kakaagad sa murang edad. Kakahanga din. Modeling, mapagod yan. Alam ko yan eh. Grabe ang grind dyan. Tapos, syempre, di naman talaga nababayaran. Minsan, talagang kulang. Lalo na kung nagsisimula ka pa lang. Diba, Sir Jun? Minsan, hindi ka talaga papansinin kahit Mamumuhunan talaga. Mamumuhunan talaga. Di, yung kagandahan ng isang modelo, hindi doon nakikita. Kailangan mong mamuhunan. Mag-invest ka muna. Mag-invest ka muna. I-build up mo yung sarili mo para magkaroon ka ng pangalan. Ano ba yung pangarap mo someday? Talaga bang pangarap mo maging model o may iba ka pang pangarap? Yun rin po, pangarap ko rin po talaga maging model and maging artista rin po. Wow! Grabe. Malay mo, may makapanood dito ng mga direktor, no? O kaya mga nag-scout manager ng mga sikat na bigating station or channel. Baka pwede po ito. Grabe po. Sobrang ganda po niya. And sa edad po niya, matangkad. And napaka-mature niyang kausap. Anong grade mo na? Grade 8 pa lang po. Grade 8 ka pa lang? Mature niya ako. Sa Grade 8 kasi 13 years old pa lang. Pwede kang nagpapatyan ka rin. Opo, nagpapadyo. Kaya naman pala, no? Sanay siya sa Q&A. Sige, since sanay ka naman sa Q&A, tanong din kita ng mga pang-pageant na tanong. Hindi, joke lang. Sa buhay, ano yung motto mo sa buhay? Ano yung pinangahawakan mo mga salita? O pinaniniwalaan mo mga salita? Ano po, parang motto ko po sa buhay is para maging instrument ko po si mama para maging successful po. Para maawin po kami sa ganitong buhay. Lang ganun po. Okay, parang si mama mo ay parang palaging andyan, ganun. Opo. And kahit saan po ako pumunta, palagi po siyang sumasama. Kaya hindi ko rin po talaga siya walang kwenta. Kasi palagi nga po. Parang siya yung lucky charm mo. Opo. Your mother. Kahit po wala po si Papa, parang siya na rin po yung Oo nga eh. Opo. So, grabe yung sakripisyo din ng mama mo. Siya yung tumayong papa mo. Ano yung gusto mong sabihin sa kanya ngayon? Na yun, pagkakataon mo para sabihin sa kanya. Kay mama mo. Kay mama. Oo. Mapanood niya ito. Ayun, thank you so much po sa lahat po ng sacrifice. And sana po soon, mabayaran ko rin po Alam ko naman po talaga, hindi po talaga totally mababayaran. Pero sana po kahit po kaunti maano rin po yung niyo. Kasi gaya nga po nung ginagawa po ng anak po ng kasama mo ang sasama po naman sinasabi na mamatay ka na, ganyan. Sure. Opo. Kaya palagi po kami, sinasabihan niya po kami na sa truck daw po, baka maanan daw po kami ng truck yun para masagasaan daw po. Kasi hate na hate po kami kasi mahampas lupa daw po kami. Kasi wala nga pong bahay. Grabe. Parang inapi pa lang talaga kayo doon. Opo. Yun yung mga sinabi sa inyo. So, ano naramdaman mo? Sinasabihan kayo ng pati si mama mo. Siyempre po nalungkot lang na po kayo ng mama kasi ganun. Kung ikaw ba naman po sabihin po yung pamilya mo gano'n. Grabe naman yung kinakasama pala dati ng nanay niya, no? Nakakapagsalita ng ganun sa kanilang dalawa. At saka may anak din pala yung kinakasama ng mga magulang niya, ng nanay. Hindi sila magkasundo. Opo. Siyempre po masakit rin sa amin. Kaya kusa na lang kayong kusa ka na lang umalis. Kusa na kayong umalis. Anong trabaho ngayon ni mama mo? Wala po siyang trabaho. Wala. Wala. Saan kayo kumukuha ng gastusin sa araw-araw? Allowance mo? Puro lang po talaga utang. Pag may racket, Opo, pag may rakat, doon lang po pero nakakabal. pag wala. Wala po. Kaya halo kay Julia, Kaya pala grabe yung huwag na pagpupumilit muna niyo po tayo sa akin. pumunta ng Manila kung walang mag-iisip. Wala palang trabaho yung nanay niya. At puro utang. Tapos pag magrarakit lang yung bata, saka mababayaran. Grabe na. Hirap.
sponsor ko na ako makuha kay Queen. Huwag na muna pumunta ng Manila para rumampas sa Okada. Kasi sabi ko dito na lang muna kasi gastos na naman. Grabe, ano? Racket-racket lang. Katulad nung nagpa-pageant ako, pinarampa ko siya para kahit pa paano mag-racket. May pera. Queen, kahit ganito, mahirap yung buhay, ano yung nagiging motivation mo, inspirasyon mo tuwing umaga, tuwing babangon ka? Ano yung nagiging motivation mo? Ang nagiging motivation ko po is yung family ko pa, and lalo na po si mama kasi parang po ako wake up in the morning na sinasabi ko na lang po na kaya ko to and pagsisikapan ko po para maano ko mo sa ganitong buhay para hindi na po ganito ka-worse and wala na po sa amin makaapi. Ano siya, parang hindi 13 years old magsalita at mag-isip. Di po ba, mga kalingap? Iba siya. Ganun po. Talagang yung mother mo na yung partner mo, no? Partners in life na talagang andyan, ups and down, ano? Yung mama mo talaga. Yung parang talaga pag may mama. Sabi nga nila, okay lang kahit walang papay. Basta may mama. Grabe. Pero mas okay na kung kompleto. At kaya sana, makatulong tong vlog natin para makita ni Queen yung kanyang matagal nang hinahanap na papa. May picture ka ba? Meron. Meron? Seryoso? Pwede natin makita? Sige po. So, ito po mga kalingap. Tinanong ko siya kung okay lang napakita natin sa camera yung kanyang papa. So, ito yung mama mo, no? Apo. Mama po niya yung kasama niya dito. Ito yung papa niya. Focus. Grabe bata. Focus mo. Ang pangalan niya ay Cristo Jubel. Ang mukhang pamukha mo. Grabe. Grabe. Kasi sabi daw po ni mama nung sa time po nila, mga 6 footer daw po yun. Hindi may talaga to kasi ikaw tangkad mo na eh. 13, 14 ka pa lang. Tangkad mo na. Yan. Sana makatulong po sa Facebook. Yan, sa Facebook community natin, sa YouTube community. Please help po natin si Queen by sharing and liking po ng ating vlogs na ito para po sa kanya. Kaya napisasabihin siya sa mga viewers. Maray na apon po sa inyo amin. Maraming salamat po sa po ni Karina. Kahit tawa po na po na lang prayo, nakain po si Rasadi para po mawalan po ako ng oras. At maraming salamat po kasi kahit paano, sana po makatulong po talaga sa amin. So, ayan, since andito tayo, dahil na nilakbay natin, and syempre, tuloy-tuloy ng pag-scout natin sa iba't ibang lugar. At ito natin hindi, may mas malayo pa pala dito yung sa Pilar Sorsogon na nakapagtulong rin tayo. So ngayon, may bibigay tayo kay Queen. At yun nga, alam natin yung kanyang kalagayan, kailangan niya ng financial support. So bibigay po tayo sa kanya ngayon. No? Chris, Kapitana? Ano ba to si Kapitana? Ang tagal, oh. Yan si Kapitana, Kapitana ng mga angels yan. So, ito Queen, sana makatulong sa'yo itong financial support ko ngayon sa pag-aaral mo at yun, kung may sabi mo nga, may mga utang kayo. Mga magkano yung utang niyo? Okay. So, ito Queen, sana makatulong sa'yo mula sa akin, may Kuya Rab mo at mula sa Team Kalinga. 10,000 pesos. Malaking tulong ba sa'yo? Salamat. Thank you. Alam mo naman yung Para anong gagawin mo dyan, Queen? Sa 10,000? Pang na po para makakain na rin po kami ng kahit chicken. Hindi gusto kasi niyan chicken. Foreign can na lang daw sila eh. Kinain unti-unti niya yung chicken sa Jollibee. Ang bata talaga, yan mga gustuhan niya. Ito po, grabing tulong na po ito talaga sa amin. Hindi lang po tumaliit kasi wala. Salamat. Halatang mga NCAN na lang talaga ang kinakain nila, no? Kasi sa unang tanong pa lang ni Kalinga Pro, kung anong gagawin, chicken na kagad ang kanyang naisip. Diba?
kakaawa naman siya, di ba? Content sa pag-appreciate. Thank you sa Kalinga Prab. Thank you so much talaga kay Kalinga Prab dahil kahit nangungulit ako nung nangungulit, at least napuntahan niya na si Queen kasi yun naman talaga yung hinihingi ko sa kanya, malaking bagay. Ngayon na ibigay niya na nakapunta na sa kayo rito. Yung kay Kalingap, salamat ng marami dahil narating niyo na si Queen. Hindi lang rin yung una kasi marami pang susunod. Sana makarating nga sila dito sa Rinconada na tumulong. Kasi alam ko maraming nangangailangan dito at di ko naman talaga kaya ibigay yan. Saka gusto rin ni Sir Jun na maging part ng Kalingap Scouter. Palakpakan natin. June Wonder Vlog. Hello, June Wonder Vlog. June Wonder Vlog. Ano po yung iba nakasubscribe na sa akin and Siya daw pala yung naka-scout. Siya yung unang naka-vlog kay Erica. Oo, ako yung una model ko rin kasi si Erica. Na-vlog ko siya din ginawa kong model. Katulad rin ni Queen, marami sila actually. Gusto ko lang naman makatulong sa mga kabataan na nangangarap maging model at maging maayos. Thank you so much po mga Kalingap sa Kalingapon. Ayan. Thank you po. Thank you rin kay Queen. And sa pag sa atin dito. So, God bless po sa inyong lahat. And yan, please comment, like, and share po sa vlog na to para mas bago kay Queen. Buti na lang napuntahan ni Kalinga Prab ang batang ito na gustong makita ang kanyang tatay. At sana maraming makapanood ng vlog ni Kalinga Prab para maabot kung nasaan man ang kanyang tatay at malaman na hinahanap siya ng kanyang anak dito sa Pilipinas. Ayun po, bago po tayo magtapos, suportahan po ang ama ng Kalingap, Kuya Val Santos Matubang, Ate Edna Vlogs, Kalingap Prab, at ang mga K-Boys, Kalingap Edu, Kalingap Dan, Kalingap Tata, at Dr. Love. Ayun po. Bye-bye po.